Itago niyo na lang ako sa pangalan Joanna. 29 years old. Isa akong nurse. 2002 nang malipat ako ng trabaho sa isang government hospital sa Maynila. Kakaiba ang working environment kaysa sa dati kong trabaho sa probinsya. Busy. Walang pakialamanan sa buhay. Basta trabaho lang, tapos uwian na. Nasign ako sa emergency unit ng hospital. At dahil sa location ng hospital, normal na sa amin ang makatanggap ng madugoang pasyente. Karamihan sa mga ka-duty ko ay babae at may mga asawa na. Dito ko nakilala at nakapalagayan ng loob si Jean. Hindi chubby, hindi din naman payat. Shoulder length ang straight na buhok at may pagkakoreana ang itsura. Hindi gaano maputi, hindi rin naman maitim. Sa edad niyan 31, mukha pa rin siyang dalaga kahit na may isang anak na. Seaman ang asawa niya, kaya't every 9 months lang sila kung magkasama. Nasa 5'4" ang height ni Jean. At masasabi kong sexy siya kasi maganda ang korte ng katawan at walang bilbil. May pagkasuplado si Jean sa karamihan, pero sweet siya kung makipag-usap sa akin. Madalas niya ako dinadala ng food o snack kapag magka-duty kami. Sa madaling sabi, naging close kami ni Jean sa trabaho at maging sa labas ng trabaho. Madalas din kasi niya akong ayain mag-mall kapag pinapasyal niya ang anak niya. Dito na ang tawag sa akin ng bata. Minsan, namamasyal kaming dalawa lang. Nakapunta na rin kaming dalawa sa mga mall sa EDSA at Makati. Madalas kaming magkwentuhan about work, life, at maging karanasan sa kama. Nung time na yun, may asawa na rin ako ngunit nasa abroad siya, sa North America. At hinihintay ko na lang ang petition niya para sa amin ng anak namin. Hindi alam ng misis ko ang tungkol kay Jean. Although, na-meet na niya lahat ng katrabaho ko nung minsang umuwi siya ng Pinas. Noong una, casual lang ang usapan namin ni Jean. Pero lingid sa kanya, may lihim akong pagtingin sa kanya. At pinangarap ko rin siyang makatabi man lang sana sa kama. Napakaganda ba naman ang palagi mong kasama? Minsan iniisip ko rin na baka may gusto rin sa akin si Jean. Kasi madalas nga kami magkasama, kahit sa labas ng work. Pero ayokong umasa at baka ma-disappoint lang ako sa uli. Isang araw, nag-aya si Jean na pumasyal kami. Weekday off kasi namin yun, kaya pwede kami lumabas. Nag-lunch kami sa isang mall sa Santa Mesa. As usual, sexy dress ang suot niya. Na akala mo dalaga pa. Naka-sleeveless blouse at mixing palda na black. Ang hot talaga niya. Habang nagla-lunch kami, napagkwentuhan namin ang mga buhay namin. Sinabi ko na malapit na akong mag-resign kasi kinuha na ng embassy ang mga passport namin. Medyo nalungkot si Jean sa sinabi ko. Pero mas nalungkot siya sa iba pa niyang kwento. Mawawalan na pala ako ng body. Nakakatamad ng pumasok sa work kapag ganoon. At mamamasyal na lang pala ako na mag-isa. Saan ni Jean? I'm sorry pero kailangan gawin eh. Huwag kang mag-alala. Kahit magkalayo tayo, super buddies pa rin naman tayo. At every time uuwi ako, dadalawin naman kita. Buti nga kung maalala mo pa ako eh. Bakit naman hindi? Paano kita makakalimutan? Ikaw yung pinaka-sexy na din kasama ko sa trabaho. Nag-blush si Jean. Pero may lungkot pa rin sa mga mata. Kung sexy ako, bakit nakahanap pa ng ibang asawa ko? Tanong niya. Nagulat ako sa sinabi ni Jean. Base sa litanya niya,
Natuklasan niya na may ibang babae ang mister niya sa may Bulacan. Dalaga pa raw. Pag-aaral pa ng college. Kaya daw pala madalas doon sa Bulacan kapag bakasyon. At ang dahilan daw nito ay pumupunta lang sa mga kapwa seaman at opisyal niya sa barko. Nalaman din daw niya na pinag-aaral ng mister niya yung babae ng nursing. Pangit na ba ako? Kapalit-palit na ba ako? Alam kong meron pa siyang ibang babae sa ibang bansa pero ba't iba naman dito? No comment ako sa pambabae ng asawa mo. Kasi malamang, kahit ako baka ganun din ang gawin. Pero ang di ko lang siguro magagawa, ayaw magkaroon ng pag-aaralin para lang sa pansariling aliw. Jane, hindi ka pangit. Para sa akin, napakaganda mo. Mabait na asawa, mabuting nurse at matalino. Hindi ka kapalit-palit. Bolero, pare-parehas kayo. Sabay pahit ng luha sa mga mata niya. Para na nga, maglakad-lakad tayo, samahan mo akong bumili ng mga damit. Naglakad-lakad kami. Nakaya po siya sa braso ko para kaming magjowa ng mga oras na yon. Hanggang narating namin ang women's department. Akala ko mga blouse o jeans ang bibili niya. Underwear pala. Habang namimili siya, tinanong niya ako kung anong maganda. Sabi ko sa kanya lahat yan maganda, lalo na kapag suot mo na. Napili niya base sa tinuro ko ay black at red na medium lace na halos see-through talaga. Napaisip tuloy ako na sana masilayan ko yun ang suot niya. Sabay ngiti ko. Oh, bakit ka napapangiti dyan? Anong iniisip mo ha? Di bali, makikita mong suot kong mga tono. Sabay ngiti at kindat niya sa akin. Pinagpawisan talaga ako sa mga sinabi niya. Pagkatapos niyang bayaran ang pinamili niya, nag-aya naman siyang maglibot pa sa mall. Angkla ulit siya sa braso ko. This time, nakadikit na siya sa akin. Hindi ko na halos marinig ang mga sinasabi niya sa sobrang intense ng sitwasyon namin. Pero ayoko pa rin magparata na apektado ako sa sitwasyon. Tara, na tayo ng sine. Bago pa naman Sulitin natin ang day off natin. Kasi bukas, panggabi na naman tayo. At siguradong busy na naman sa ER, akong daya. Ayon niya sa akin. Sa loob ng sine, sa balcony kami naupo at sa gilid. Alam ko maganda yung movie, pero wala yon sa isip ko, kundi si Jean. Iniisip ko kung nangaakit na siya o sinusubukan lang ako. Sobrang lambing ni Jean sa akin ng mga oras na yun. Hindi siya kumakalas sa braso ko habang nakaupo kami. Maya-maya, kinuha niya ang kamay ko at nilagay sa hita niya. Hanggang sinamalayan ko na lang din na unti-unting binubuksan niya ang zipper ng pantalon ko. Kung maglolo ko man ako pwede bang sa'yo na lang ako pumatol? Bulong niya sa malambing na boses. Sa puntong yun, ay lalong naging intense ang sitwasyon namin. Kaya hindi na namin tinapos ang movie. Inaya ko si Jay na maghoten. Pumayag naman agad siya. Grabe ang excitement ko ng mga oras na yun. Hindi ako makapaniwala. Naabot kami sa ganun. Nakaangkala pa rin si Jane sa akin habang papaalis kami ng mall. Tumawag kami ng taxi at nagpadid sa pinakamalapit na hotel. Si Jane ang nagbayad ng lahat. Pagdating namin ng kwarto, ay masuyong halik ang ginawad namin sa isa't isa. Hanggang sa magkatinginan kami, nagkasamata at walang kumukurap. Tila binabasa namin ang damdamin ng bawat isa habang nakadagan ako sa kanya. Alam mo, first time kong magtaksil si mister ko. Sana
Huwag kang magpigil o makonsensya. Mag-enjoy tayo sa day off natin. Namumungay na sabi ni Jean sa akin. Sa totoo lang, matagal ko na rin inasam na mangyari sa atin to. Pero di ako makapaniwala nga abot talaga tayo sa ganito. Ang ganda mo kaya, Jean. Tinulak ako ni Jean sabay bangon sa higaan. Huwag mo na akong bulahin. Dahil bibigyan naman talaga ako sa iyo eh. Shower muna ako. Sunod ka ha. Nauna si Jean patungo sa banyo. Tinitingnan ko siya habang naglalakad. Hindi ko pa rin maisip na ang pinapangarap kong katrabaho ay tuluyan ko ng makakatabi sa kama. Sa punto yun, agad akong tumayo at sumunod kay Jean sa banyo. Hanggang sa di na lang ako makakilos ng tuluyan. Nang masilayan ko ang makamandag na ganda ni Jean habang nag-shower. Nang mapansin ako ni Jean na parang natigilan sa isang banda, ay inilan niya ako papalapit sa kanya. Tsaka sinuyo ng matamis na halik sa ilalim ng shower. At muli kaming natuon sa mata ng bawat isa. Joel, galit ako sa asawa ko. Gusto kong gawin yung mga ginawa niya sa akin. Ikaw lang yung naiisip kong pwedeng tumulong at magpasaya sa akin ngayong gabi. Gusto kong ibigay sa iyo lahat. Lahat-lahat. Ngayong gabi, Joel. Sa iyo lang. Pagkasabi noon ni Jean, pinasundal ko siya kaagad sa dingding ng banyo. Tinaas ko ang kanan binti hanggang sa tuluyang magkasala kaming dalawa. Namumungay ang mga mata niya. Napakaganda ni Jean sa kanyang reaksyon na lalong nagpasiglab ng aking damdamin. Hanggang namalayan na lang namin ang mga sarili namin na magkayakap na sa kama habang di pa rin naaawat sa nakaw naming sandali. Niyakap ko ng mahigpit si Jean. Ganoon din siya. Halos pumako ang mga kuko niya sa likod ko. Hindi ko makakalimutan ang nakakabaliw na sandaling yun. Meron na rin akong karanasan sa babaeng katrabaho ko noon sa probinsya. Pero iba ang kay Jean. May halong gigil at lambing ang bumalot sa amin. Sinulit namin ang mga sandaling yun hanggang sa makatulog kami at magising na umaalab pa rin ang damdamin para sa isa't isa. Wala kaming magawa kundi pa ulit-ulit na magkasala sa aming mga asawa. Hindi namin kontrolado ang aming sitwasyon ng gabi yun. Parang wala kami sa sarili na handang amakin ang lahat para bigyang laya ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Napakagad na lang si Jean sa balikat ko habang nakayakap ang mga braso niya sa likuran ko. Parehas kami humihina ng humupa ang masidhing damdamin. Salamat, Joel. Pero sana, huwag mong isipin na ginamit kita para makagandi ako sa asawa ko. Ginusto ko to, kaya no guilty feelings. Salamat din, Jean. Actually, lalo kong nagkagusto siya dahil sa namagitan sa atin. Tapos iniisip ko pa nga kanina, what if marinig tayo ng mister mo? Exciting na. Nakagandi ka pa. Kinurot niya ako sa bewang. Next time. Promise. Mauulit to. Sabay alis niya at pumunta ng banyo. Pagbalik ni Jean, ako naman ang nag-CR. Nakita ko siyang nakasuot nung binili namin sa department store kanina. Wow! Ang sexy mo, Gina. Bagay na bagay sa'yo yan. Sabay yakap ko sa kanya. Ngayon, nag-ayos kami parehas. Halatang lukot ang mga damit namin kaya napatawa lang kami. Tumawag kami sa counter para mag-check out. Binayaran ni Jane ang bill, sabay kiss at bitis sa akin. Yumakap siya sa braso ko at sabay kaming bumaba sa hotel. Sumakay kami sa taxi nakaabang sa baba at nagpatig kami pabalik sa SM Santa Mesa. Pagdating namin sa mall, lumipat lang kami ng taxi at nagpatig na kami pauwi. Sinabihan ko ang driver kung saan ibababa si Jean.
Casual na lang ulit ang mga usapan namin habang nasa taxi kami, pero magka-holding hands kami. Pagbaba ni Jean sa tapat ng bahay nila, nagpaalaman lang kami sa isa't isa. See you bukas sa work. Baan ko ha? Sure. Ikaw pa. See you bukas. Sabay kindat niya. At sinabihan ko ang taxi na ibaba ako sa pinakamalapit na LRT station. Simula noon, ay mas naging makahulugan at malalim ang pagkakaibigan namin ni Jean. Alam namin hindi pwedeng maging kami dahil may kanya-kanya na kaming asawa. Ngunit minsan, ay hindi talaga namin maiwasan lumagpas kami sa aming limitasyon bilang magkaibigan. Dahil sa totoo lang, ay higit pa sa ordinaryong katrabaho o kaibigan ang turing namin sa isa't isa. At nung dumating yung araw ng aking flight, ay labis akong naiyak. Halos di ako makatulog. Para akong nahiwalay sa aking asawa. Lagi akong kinukumusta ni Jean sa call. At naiyak kaming pareho. Sobrang na-attach talaga kami sa isa't isa. Kaya sobra ang epekto ng maghiwalay kami. At isa pa hindi ako kampante na iwan si Jean sa asawa niyang babaero. Kaya pag may pagkakataon, ay kinukumusta ko talaga siya. Gusto kong siguraduhin na maayos lang siya. Dahil kahit papaano, ay minsang binal ko siya katulad ng pagmamahal ko sa aking asawa. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa muli.